Welcome ulit mga kasulit. So nandito na naman tayo para sa ipanibagong review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So guys, mahigit isang taon na tayong hindi nag-review ng power bank. So meron ako ngayon ditong power bank na i-review. Ito ay ang Realme 20,000 mAh na power bank. So kung makikita nyo, yan yung Realme power bank na may nakasulat na Tech Life. Tech Life. So ito siya. At meron na siyang kasamang mga wired cable. So yan guys, so hindi na kayo magdadala pa ng wired cable. So yung nandito ay micro. Yan. Type C at saka lightning cable. So yan. Ang haba pala nito ay 5 inches. So yan. So, okay, ito. Ito kanyang input. Meron siyang dalawang input. Type C at saka micro. Output niya ay 5. Sa dalawang USB Type A. Yung micro, Type C at saka lightning. So, ito siya. So, ito ang yung kanyang specification at model. Model number niya ay HS20. So, input niya ay 5 volts 2 amps sa micro. So, ito yan sa micro. Sa Type C naman, yung kanyang output input ay 5 volts 2 amps din. Ganun din. 5 volts 2 amps, pareho lang. Tapos yung battery capacity niya ay 20,000 mAh or 74 Wh. At merong siyang nakalagay dito na hindi rated capacity kung hindi Mark. Yeah, Mark capacity is 12,600 mAh using 5 volts 2 amps. So yan hindi ko lang alam kung makikita sa camera. Masyado na kasing maliit. So kanyang mga output sa micro cable ay 5 volts 2 amp. Sa Type C cable out 5 volts 2 amps. At sa iPhone ganun din 5 volts 2 amp. Sa USB naman 1 at 2 5 volts 2 amp din. So yan guys So ikumpara natin guys sa aking 20,000 mAh na Rapo. So ito medyo madumi lang siya. Kasi hindi ko tinanggal kasi yung tawag ito, yung pinadikit ko dito. So yung rated capacity na nating nakuha din dito ay 12,000 plus. Yan, meron nga dito 12,000. At mga 6,500 data yung nakuha ko dito para sa 9 volts 2 amps. Medyo lilit talaga yung kuwan dito kasi meron siyang quick charge 3.0. So yan. Hindi ko pala nakalimutan ko pala. Meron pala dito yung power switch na Yan yung power switch na. So wala siya yatang turn off feature. Yan. Kasi yung ito yung Rapo pag meron siyang off to press. Wala siya ditong force off. So yan. So ngayon, i-test natin yung kanyang mga output. Kung nagmamatch ba siya sa kanyang spec. So gamitin natin ulit ito. Ito pa rin yung ginagamit natin So yan. Test natin yung dalawang USB Type A.
Oops. Kaya ito So yan. Stop muna natin. Okay. Yan na. 5 volts. Lagay natin sa 2 amps. Sabi doon. 2 amps. Oops. Sumobra na. Yan. Start natin. Kung hindi siya magsasag at saka mag-off. So, yan 5 volts, 2 amps. So, working yung isang USB niya. Stop natin ulit. Tanggalin natin. At ilagay natin dito rin sa USB. So, 5 volts. Start natin. Working naman. So, stop natin. So, try muna nating i-scan kung ano yung mga charging protocol niya. So, hold ko lang ito dito. 3 seconds. At yun. Nag-searching na siya. Hindi pala. Mali. Ayun. Nag-searching pala. Sorry. Guys, medyo mukhang makalimutin na ako. So, wala. Ganon din sa A na to. 5 volts pa rin lumalabas. Hindi siya nagbabago. So, it means ata na fast charge lang siya. 5 volts, 2 amps. So, ito ang resulta natin is yan, blanco. Dash. It means 5 volts, 2 amps. Nasa fast charge lang siya. So, okay. Itest natin yung kanyang ito, yung mga port niya. Pero hindi natin matetest yung Type-C kasi itong load tester ko, wala siyang hindi pala yung lightning, sorry. Yung lightning pala. So, hindi gagana ito, kundi sa Type-C lang at sa micro. So, subukan natin sa Type-C. So, ito na. So, yan. Start natin. 5 volts, 2 amps. Medyo kung makikita nyo kanina, 5 volts, nagsag siya sa 4.8 volts. Pero okay pa naman kasi hindi siya nag-turn off. Kasi kapag nag-turn off yan, it means hindi maganda yung kanyang circuitry sa loob. So, stop natin. Okay, gumagana. Doon naman tayo sa micro. So, ito yung micro. 5 volts din. Test natin. Yan, medyo rin ganun din. May nagsag din siya pero hindi pa rin nag-turn off. So, gumagana siya 4.8 volts, 2 amps. So, yan. So, guys, bago natin i-test yung rated capacity dito, i-full charge ko muna kasi hindi na siya full charge. Kung makita nyo dito, yan meron siyang 4 na LED indicator pero 2 na lang. So, full charge muna natin at i-capacity test at tingnan natin kung makukuha natin yung mark capacity niya. Ito na mga kasulit, na full charge ko na yung power bank. Kung makikita nyo dito, try natin kung mag-autofocus. Yan. Kung makikita nyo dito, 5 volts, 0.027 amps na. So, wala na masyadong pumapasok. Dito, 4 na yung LED nakailaw. It means full charge na siya. Hindi na siya kasi nag-blink. So, yan. Full charge na yan. So, tanggalin ko to. Tabi natin yung aking yan. So, ngayon, try natin i-discharge at kunin natin yung kanyang rated capacity o yung mark capacity. So, ganun pa rin gagamitin natin ito. Yung USB tester at saka yung USB load tester. So, ganyan lang. Idikit lang yan ulit dyan. Wait. Tanggalan ko muna. Pasok ko dito. Dito na lang tayo sa isa kasi capacity naman lang yung kinukuha natin. Pwede rin dito. Pero kasi yung ito, wala kasing in micro at saka Type-C. So,
Ito lang. So, lagay natin muna ito dito. So, yan. Okay, kung makikita nyo, meron pa dito mga nakalagay kung ilan. Ilagay natin sa 0. Hold natin. So, yan. 0, 0 na. At saka nasa number 1 tayo. Kung makita nyo, yan. Number 1. Memory 1. Para mamaya, pag nakita natin, patapos natin test capacity, malalaman natin kung ilan yung total dito sa may green na to. Yan, yung green. Milliamp hour. Pero dito, milliwatt hour. So, lagay ko ito. At discharge natin 5 volts, 2 amps. So, dito makikita naman dito kung ilan. Yan o. Yan. 4.9 volts, 2 amps. At mag-uumpisa na yan ha. Ayan, nag-count na sa ibabaw. Kung makikita nyo, yan o, 22, 23 seconds na. So, balikan natin mamaya at i-check natin kung ilan yung rated capacity nito or mark capacity. So, balikan natin. Ito na mga kasulit, katatapos lang i-discharge ko itong Realme 20,000 mAh na power bank. So kung makikita nyo dito, kapag pinindot ko yung power, yan, nagbiblink na siya at hindi na nagto-turn on yung ating mga USB tester. So it means lobat na siya. So tanggalin natin. So kuha na lang tayo ng isang power bank para makumpara naman natin mamaya. So ito yung gagamitin ko. So nilagyan ko na lang dito yung bagong mga markings kasi yung nandito kanina yung pinakita ko medyo madumi na at saka medyo natanggal na. So ngayon, check natin kung ilan yung rated capacity to or mark capacity. Sabi daw dito makakuha tayo ng 12,600 milliamp. So check natin. So, tanggalin ko muna ito. Lagyan natin dito kasi hindi naman ito magagamit natin kasi wala na. So, ito na lang. So, lagay natin. Tapos, ito yung resulta. So, umabot ng, ayan o, kung umabot ng 6 hours. 6 hours and 40 minutes. Ayan o. At yung kanyang result is, ayan po, 13,729 milliamp hour. At yung total wattage niya ay 67. 976 milliwatt hour. So yan. So nandito tayo sa memory 1 ha. Kahit ilagay ko yan, blanco yung iba dyan. Yan, blanco. 1, 2. Balik natin ulit sa memory 1. So yan yung resulta guys. So 13,000. So lagay natin ng marking dito pa. Goods, napakaganda po yung kanyang resulta. So it means pasok po siya sa 60% to 70% na rated capacity na ginagawa natin dito sa ating sulit o hindi sulit channel, yung mga pagtetest natin ng rated capacity. So i-compare natin dito sa Rapo. So ito sa Rapo, tinest ko siya ng 5 volts 2.1 amp. Yung resulta natin is 12,229 milliamp hour. At ikumpara naman natin dito sa Realme, yung resulta niya, pero mas lower naman yung kanyang discharge output, 5 volts 2 amp. Yan. Na resulta ay 13,729 milliamp hour. Parang ganito rin, kapag ginawa ko itong 5 volts 2 amps, baka umabot ito ng 13,000 plus. So medyo goods din. 5
pareho na din yung kanilang rated capacity. So ito kasi meron kasi itong quick charge 3.0. Yan. At medyo isa lang yung output, tsaka may dalawang input siya. So ito, lahat ng output 5 volts 2 amp lang. Nasa fast charge lang siya, wala siyang quick charge. Yun lang siya. Ang pagkaiba lang nila, ito may quick charge, ito naman may built-in cable. Yun lang yung pagkakaiba nila. At least pareho naman masyado yung kanilang rated capacity. Reach, okay naman. So guys, ilalagay ko na lang sa description kung saan nyo mabibili. Guys, bumili kayo doon talaga sa Realme official store nila. Chinek ko dito sa kanilang site. So nandito yung computer ko. Chinek ko sa kanila yung presyo nito ngayon at plus this date. Yung presyo niya is yan, 699. So yan yung kanilang official store. Yan, Realme. Makikita nyo, Realme naman, baka pwede naman kayo. So yan. At meron lang ako dito napuna sa kanilang site kasi eto yellow at saka black 10 watts. Yan, 10 watts. Pero dito sa description meron 65 watts. Naman, Realme, ayusin nyo naman yung website nyo yung description nyo. Ito lang yung correct lang dito, itong battery. At saka meron ito built-in lightning cable 2.1 amps. Bakit meron dito? So yan. So yan guys, yung ating review and test video nitong Realme 20,000 mAh na yung model is HS20. So guys, dito ko na itatapos yung video, medyo mahaba na. You can like, share and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test ng power bank dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!